Tayo'y naniniwala sa isang Diyos na lumikha, tagapagligtas, at patuloy na nagpapabanal sa atin na mamagitan. At pinakita, na kung saan yung nagmula sa langit ay tunay na siya ay hindi tinanggap, pero tayo'y naniniwala na yung nagmula sa langit na siya ay muling nabuhay. Amen. Ito po yung ating pananampalataya na sinasabi sa atin, mapalad tayong ay hindi nakakita sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon, pero tayo ay naniniwala. At itong ating pinaniniwalahan ay siyang nagmula sa langit, naging tao kasama natin at muling bumalik, muling nabuhay at muling babalik sa langit. Para saan ang lahat ng ito? Ito'y para sa ating kabutihan. Ito'y para sa ating kaligtasan. Ang Diyos, ibinahagi niya ang sarili niya upang tayo ay kanyang tunay na masagip. Upang tayo ay kanyang madala doon kung saan tayo dapat naroroon. At ang dahilan ng ating pagkalika ay dahil lamang doon ang makapiling ang Diyos, ang makasama ang Diyos magpakailanman. Kaya ito'y malaking hamon sa atin na ang Diyos, niligtas niya tayo, inililigtas at patuloy na ililigtas sa kinabukasan. Kagaya ng ginawa ni Moses upang magkaroon ng kagalingan ang mga sumuway sa Diyos. Inilabas niya tinaas niya yung wahas doon upang sila ay gumaling. Ganun din, upang tayo maligtas, ang Panginoon muling nabuhay at dadalhin niya tayo doon sa buhay na walang hanggan. Kaya, salamat po sa ating pananampalataya. At ang pananampalatayang ito, hindi lamang po salita, ito'y ginagawa natin. Nandito tayo dahil tayo naniniwala sa Diyos na muling nabuhay. Ipinapakita natin ang ating pananampalataya sa araw-araw sa ating patuloy na pagbibigayan, patuloy na pagtutulungan. Ito'y pagpapakita ng pagmamahalan sa bawat isa. Ito'y pagmamahal natin sa Diyos. Nakita po natin yung unang pagbasa sa mga gawa ng mga apostol, na kung saan ang ating unang Kristiyanong komunidad, wala pong naghihirap, walang nagdarahop, walang nagugutom, dahil sila ay nagtutulungan, sila ay nagbibigayan. Pag walang pagkain ang isang pamilya, sila ay magbebenta ng ari-arian nila para bigyan yung mga wala. Kapag nangailangan yung mga wala, magbebenta ng mga lupa o mga alaga nilang hayop at bibigyan sila yung napagbentaan, ibibigay at ipamimigay. Walang naghihirap, walang nagugutom dahil sila ay naniniwala sa Diyos at ito'y pinatutunayan nila sa kanilang pagbibigayan, sa kanilang pagtutulungan. Ito po'y pagmamahal sa isa't isa.
Bakit po ngayon maraming naghihirap? Bakit ngayon maraming nagugutom? Maraming problema ang mundo, o lalo ang bansa natin, maraming problema. Mayroong korupsyon, no? Mayroong kahirapan, droga, krimen. Ang daming nangyayari. Ang ibang leader natin sa pribado o sa gobyerno man, negosyante, hindi sila epektibo o hindi sila tapat. Maraming kasakiman at kawalang pakialam sa kapwa Pilipino, lalo na yung mga nangangailangan. At yun ay napakalungkot. Nasisira ang ating mundo, patuloy sa maraming tinatawag natin brain drain. Wala nang alos magagaling na mga Pilipino upang makahanap ng magandang buhay, disenteng buhay. Yung ating mga matatalinong mga kapatid ay pumupunta para magtrabaho sa ibang bansa. At nawawalan tayo ng mga taong dapat dito maglingkod at tumulong. Doon ginagamit ang galing at talino sa ibang bansa. So marami pang mga problema sa buhay natin. Ang ating politika ay minsan unstable siya. Kanya-kanyang parte, away, gulo, di magkasundo. Ito ang buhay natin na nangyayari at nakikita natin na nagpapaalala sa atin ng ating pananampalataya sa muling na buhay na gumawa tayo ng paraan, magbigayan, magtulungan, upang sa ganon, walang maghirap, walang magutom, walang mag-away, walang magkagulo, kundi maging sanhi tayo ng pagkakaisa, ng kaunlaran, ng kapayapaan, kapanatagan, ng kaligayahan ng buhay ng maraming tao. Buti na lang, no, itong Pilipino, tayo ay tunay na matibay, tunay na punong-puno pa rin ng saya dahil tayo naniniwala sa Diyos ng muling na buhay. Pinagdiriwang natin ngayon ang araw ng kagitingan bilang isang bansa. Salamat sa mga magigiting na mga Pilipinong naniniwala sa Diyos na nag-alay ng kanilang buhay para ang susunod na henerasyon makita nila kung paano magmahal sa bayan. At ito'y pagmamahal sa Diyos na nililimot ang sarili, buong tapang, buong usay, buong tatag, iaalay ang buhay, makikipaglaban para magkaroon ng kapanatagan, kapayapaan, kaayusan, at kaunlaran ng ating bayan. Salamat po sa lahing Pilipino na dinurog man tayo ng maraming pananakop, nandito pa rin tayo matibay, positibo at tatayo at makikipaglaban alang-alang sa kapayapaan at kapanatagan ng ating bayan. Isa pong problema natin ngayon bilang isang bansa, ang West Philippine Sea. Sa atin po yun, sabihin natin at ituro natin sa ating mga anak, sa ating mga apo, sa eskwelahan, sa simbahan, sa komunidad. Tanda ng ating pagkakaisa, hindi man tayo napunta doon. Sa atin po yun na dapat natin ipaglaban. Pero hindi po sa digmahan, kasi ang digmahan, alam natin, walang panalo, gastos, maraming sakit, maraming kalungkutan ng idadala po ng digmaan. Kaya tayo nakikipag-usap diplomasya. Pero kung lolokohin lang tayo, kung mag-joint venture, kung mas marami ang sa kanila, kung 70-30 o 80-20, mga ganon, tayo rin ay luging-lugi na yung sa atin talagang aping-apin na tayo. Kaya tayo bilang isang bansa, magkaisa, magtulungan, pinagdarasal nga natin ang ating mga ibang kapatid sa ibang pananampalataya o yung mga makakaliwa, yung ayaw palaging tumutulig sa ating
pamahalahan na magkaisa. Isang bansa ang laban, isang lahing Pilipino ang laban upang tayo ay maging pasulong sa buhay natin, sa ating pananampalataya sa Diyos. Kung tunay tayong naniniwala sa Diyos na muling nabuhay, sama-sama tayo, magtulungan tayo bilang isang lahing Pilipino. At kung talagang mangyayari na tayo ay lulusubin o guguluhin, anda tayong ialay ang buhay natin. Maubos man tayo, marami namang lahing Pilipino sa iba't ibang bansa. Siguro maalala nila yung pagmamahal sa Diyos na muling nabuhay. Babalik sila upang ayusin ang ating bansa. Marami pong Pilipino sa iba't ibang bansa. Kung isipin natin noon yung mga Hudyo, sila po ay nagkalat-kalat din. Ay iba't ibang malalayang lugar, pero dapat katulad nila, sila rin ay bumabalik. Katulad din natin, lahing Pilipino, magkaisa, magtulungan. Ito po yung malaking hamon sa atin na maraming tao hindi naniniwala sa Diyos na muling nabuhay. Kaya walang pakialam, deadma, maraming nagugutom, walang pagbibigayan, walang tulungan, nagiging sakim ang tao. At iniisip lamang ang sarili niyang interes. Kaya nagiging ganito tayo. Hindi na tayo patungo sa mas maunlad at mas mapayapa, masaganang buhay. Kaya lahing Pilipino, bumangon tayo bilang mananampalataya sa Diyos na muling nabuhay, na tayo ay patuloy na magbibigayan at magtutulungan, na tayo ay patuloy na magpapakita kung gaano natin kamahal ang Diyos na muling nabuhay sa pagmamahal natin sa ating kapwa-tao, sa pagmamahal natin sa bawat isa. Sa araw ng kagitingan, ang Diyos ang nagbigay sa atin ng lakas, ng lahat-lahat, kung ano tayo, kung sino tayo, ang Diyos ang tutulong at gagabay sa atin upang tayo'y mamuhay na patuloy na sumusunod, nagmamahal, umaasa, at nagtitiwala sa Diyos na muling nabuhay. Handa ba tayo mananampalataya sa muling nabuhay, na magbigaya, na magtulungan, na mag-alay ng buhay para sa susunod ng saling lahing Pilipino? Kung kinakailangan, sabi nga, mag-alay tayo ng buhay. Ang nag-aalay ng buhay sa pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa bayan ay tunay na makakarating doon sa piling ng Diyos na muling nabuhay. Tandaan po natin yon. Kabanalan po ang magpakalakila, ang magmahal sa kapwa-tao at sa bayan. Kaya salamat po sa magigiting na lahing Pilipino, matatapang, mahuhusay, at nag-aalay ng buhay. Mas matapang pa sa mga nangaapi, mas matapang pa sa mga kalaban. At anda tayong patuloy na lumaban. Pero huwag nating kakalimutan palagi na kasama natin ang Diyos na muling nabuhay. Amen.